Purihin ang Panginoong Hesus. Napakabuti po ang Panginoon. Hallelujah, God Jesus. Hallelujah. At una, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos Ama dahil yung system ni kapatid Johnny, grabe talagang pagsubok pero tagumpay po. So, napakabuti. Maraming kaluluwa ang iniligtas. At yung apod dati na sabi nga kakunti na lang, pagpunta namin doon, Bible study kami doon sa Sabang, o pagpasok ng taon, may naragdag na kaluluwa. Kaya hindi nagbawas, kundi nadagdagan. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sa lahat ng nag-contribute sa prayer, financial sa church anniversary sa Apod, naging bahagi kayo sa tagumpay. Oo. At salamat sa Panginoon. Yung topic natin nung anniversary, and everything give thanks to the Lord. Ipagpasalamat ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Tulad kami, pinapasalamatan ko si Lord na pag-uwi namin, pignakawang kami sa bahay namin. Lahat inalungkat, yung gamit, yung dalawa yun, kwarto doon kay Kirby, yung kabila at saka dito yung bago. At salamat sa Panginoon dahil yung laptop ni Kirby sa school na ginagamit, nanakaw. Di iyak yung anak namin kasi lahat ng files sa school nandoon yun. Pero sabi nga, wala akong ibang naisip. Thank you, Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kasi thank you, Lord eh. Kaya bagamat sabi nga, hindi ako nagtampo kay Lord, pinag-pray natin kay Lord na ingatan, pero sabi nga sa Bible, walang pangyayari na hindi, pinapahintulot ng Panginoon. Kaya di ko sinisisa, Lord, bakit nangyari? Kasi ipinag-pray ko naman sa iyo na bantayan, bakit napasok? Ibig sabihin, kalooban ng Panginoong Diyos yan. Sabi nga, kapag may nawala, may idadagdag, may ipapalit. Mas maganda pa doon sa nawala. Yun ang aking pananaw. At salamat sa Panginoong Diyos Ama sapagkat na matagumpay po. Okay. Kaya sa taong ito, lahat ng bagay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen po ba? Sa lahat ng kahit utang, salamat kay Lord. Sa susunod na taon yan, sa susunod na araw na yan, sa susunod na yan na panahon na pinagpilin mo na Lord, hindi ka na mangutang, ikaw magpapautang. Amen. Sana natin yan ha. Yung past nyo, 2024, may sakit karamdaman ka, ang kapalit yan, kagalingang kalakasan. Okay, ang taong kalakasan. Si Manay Pilat sa si Brenda Sol, nung pumunta kami nito nagbautismo, wala sila. So, ibig sabihin, malungkot sila sa bagay na yan, pero naging masaya dahil matagumpay. Ito na sila, kumpleto na, naglilingkod. Ibig sabihin, matagumpay talaga ang nasa Panginoong Diyos Ama. Amin po ba? Amen. Kaya lahat ng yan, ipagpasalamat natin sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon. Sabi natin, thank you Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you Lord, hallelujah, praise the Lord. Yun ang dapat maging habit natin. Kahit anong mangyayari, huwag ka na nakalimutan, thank you Lord, hallelujah, praise the Lord. Yun ang nasabi ko. Kaya nung manakaw, sabi ko, thank you Lord, hallelujah, praise the Lord. Yun po ang nasabi ko po. Kaya salamat sa Panginoong Diyos Ama. Okay, tayo po ay dadako ngayon ang ating pong ito po sa taong ito na 2025. Ito naman po yung ating topic na dapat nating itong malaman sa oras po ito. At basahin natin Santiago Kapitulo 5 versikulo 19 hanggang sa 20. Okay po? Santiago po. Sige po. May Bible dito. Baka wala ko dyan Bible. Ayan. Ito. May Bible. Okay. Okay. Santiago po, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 20. Kung contribute po, si Say makapabasa po. Pakibasa. Santiago. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umaakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino man makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay naliligtas ng isang kaluluwa sa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Amen. Pwede po ba tumayo sandali para mag-pray po ako para sa ating pag-aaral?
Purihin ka, O Diyos, na buhay makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, lahat ng bagay narito sa libutan, sa pangalan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, tagapagligtas, tagapagtanggol, tagapag-ingat, dakilang magagamot, sa lahat tayo makaramdaman at sa banal na Espiritu Santo na siya ngayon nagtuturo, nagpapaalala ng mga salita mo, Panginoong Diyos Ama. Narito po kami sa pagkinig ng mga salita mo, aking pinapanalangin ang bawat isa na narito sa loob, maging sa labas, Panginoong Diyos Ama, pagbuksan mo nawa ang kanilang puso't isipan at espiritual na buhay upang patuloy na maunawaan ang mga salita mo at ito'y may pamuhay namin sa araw-araw, Panginoon. Tulungan mo rin po ako may pangaral salita mong na malinaw, walang mali at walang kulang sapagkat sa akin sarili wala po ako magagawa. Kailangan po namin ang gabay ng banal na Espiritu Santo. Pagpalain po ang bawat isa sa paglingkod, sa pagkikinig. Sa ngalan ni Kristo ang lahat ay magsabing Amen and Amen. Salamat po sa Diyos. Pwede mo umupo na po. Ang topic natin ay lead the soul to God. Okay. Yung mag-akay tayo ng kaluluwa, mag-akay ng kaluluwa sa Diyos. Mag-akay. Sa taong pong ito, yung po ang ating pong dapat maisa-isip mong pag-akay ng tao o kaluluwa tungo sa Diyos, para sa Diyos. Okay. Sa verse 19, ito isa-isahin po natin ng verse 19 na nakasabi po rito, mga kapatid, kung may kapatid kayo, sabi dito, na nalilihis ng landas, may kapatid tayo na nalilihis ng landas. Kapatid, pinsan, kaibigan, magulang, anak, biyanan, manugang, or kakilala na alam natin na sila'y nalilihis ng landas. Kung may alam tayo, sila po yung nalilihis. Anong ibig sabihin na nalilihis ng landas? Nalilis ng landas, sila po ay nasa gawain ng kasalanan. Na sila po ay nasa gawain ng kasalanan. Maari, yung kapatid mo ngayon, alam mo na sila ay nasa gawa ng maling gawain. Maling, yung pinsan mo, ganun rin, yung kaibigan mo, magulang mo, anak mo, biyanan mo, manugang mo, kakilala mo, lahat na ito, nakikita natin na siya nalilis, nasa paggawa ng kamaliam. Ito po ang sinabi ng Banal na Biblia. Ayan, sabi dito, na may isa namang umakay sa kanya. May isang umakay. Ayan po yung topic natin na mag-akay ng kaluluwa tungo sa Diyos. Mag-akay. Sino daw yung akay natin na tao, na kaluluwa tungo sa Diyos? Yung nalilihis. Yun ang akay natin tungo sa Diyos. May isa namang umakay. Walang tinukoy ditong pangalan. Hindi tinukoy pastor. Hindi tinukoy evangelize. Walang tinukoy na tao. Ang sabi dito, may isa. Sino yung isa? Di ba po? Sino yung isa? Ibig sabihin, yung isa ito na mayroong pagnanais. Yung isang persona, tao, na may pagnanais na mag-akay. Kahit pastor ka, wala kang pagnanais, di ka pwede mag-akay. Kahit evangelize ka, kung wala kang pagnanais na mag-akay, hindi ka makapag-aakay. Kaya yung isang tinuto, may isang umakay sa kanya na maling landas ang kanyang linalakaran, may isa, yun ang may pagnanais. Dapat ito ngayong taong 2025, ito yung maging naisi ng puso natin. Ito yung masa isip natin na mag-akay tayo ng kaluluwa o tao tungo sa Diyos. Kasi nangyayari ang lahat ng bagay kung may pagnanais eh. Kung wala tayong pagnanais, walang desire sa puso, hindi natin gusto na mag-akay, hindi rin ito magagawa. Kailangan magkaroon tayong pagnanais. Okay po ba? Naintindihan natin. Magkaroon tayong pagnanais po na mag-akay ng kaluluwa. Okay, yan po ang sabi ng Banal na Biblia. Ngayon, kung meron po tayong pagnanais na mag-akay ng kaluluwa tungo sa Diyos, ano po ang sabi po ng verse 20? Tandaan nito. Tandaan ninyo, sabi dito. Tandaan ninyo ito. Tandaan. Sino man. Tinutukoy dito, yung isa na nagnanais, sino man. Yung isa at sino man, iisa. Yung isa, tinutukoy, yung nagnanais. Yung sino man, yung gumagawa. Di ba? Sino man gumagawa na mag-akay. Okay, yung mag-akay. Okay. Sabi dito, na makapagpabalik sa isang makasalanan. Yung target, yung ating mission, yung target,
na siya ay pabagbalikin sa Diyos at talikuran ang kanilang ginagawang pagkakasala. Yung ang target natin yung target natin, yung nais natin. Na ito ang sabi dito. Ang sabi dito, ano ang mangyari? Ang sabi diyan, nagliligtas. Di ba? Ang verse diyan, siya po ay nagliligtas ng isang kaluluwa. Ang ganda palang word, nagliligtas kayong isa at sino man na gumagawa na mag-akay, tandaan ninyo, ikaw ngayon nagliligtas ng kaluluwa. Grabing gandang word. Di ba ang tagapagligtas si Kristo? Ngayon, ito ang nais ni Kristo magligtas. Tingnan natin ang chapter 2 to 4 ng unang Timothy. Chapter 2 verse 4. Ito yung nais ng Diyos. Tingnan natin. Pakibasa po sa nauna. Unang Timothy 2 verse 4. Tingnan natin. Ano sabi diyan? Ibig niya lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So, yung una, ibig. Sino may ibig na magligtas? Yung Diyos. Ang ibig ng Diyos, sa puso, isipan ng Diyos, ang tao gusto maligtas. Hindi lang isa, kundi lahat sana. Ang ganda, lahat sana. Ngayon, ang ibig ng Diyos, sana maging ibig ko rin, na maging ibig rin niyo. Yung gusto ng Diyos, sana maging gusto ko at gusto mo rin. Di ba, pagsamahan yung gusto ng Diyos at gusto ko. Kasi kung gusto ng Diyos, ayaw mo, walang magagawa. Kung gusto ng Diyos, kung gusto mo at ayaw ng Diyos, wala rin magagawa. Pero hindi pwedeng ayaw ng Diyos kasi ang sabi ng Diyos, ibig. Ibig sabihin lahat. Lahat. Ibig sabihin, walang pinipili. Kapatid mo, tatay mo, nanay mo, kaibigan mo, pinsan mo, kapitbahay mo, ang gusto ng Diyos, lahat ay maligtas. Ang problema sa tao, may pinipili. Yung gusto ko, siya lang. Pero ang ibig ng Diyos, lahat. Di ba lang ganda, Lahat. Sana, nawa, ito yung ibig ng Diyos, mag-ibig rin natin. Ito ating magawa. Kasi po, kapag nag-akay tayo ng kaluluwa, tungo sa Diyos, nagliligtas tayo ng kaluluwa sa kamatayan sa impyerno. Tama po ba? Ayaw ng Diyos na sino man mapuntang impyerno. Sana, ito rin ang gusto natin. Ayaw rin natin na ang tao mapunta sa impyerno. Yung kapatid natin sa laman, ayaw natin mapuntang impyerno. Yung magulang natin, hindi pa nasa Diyos, pinsan natin, lahat kakilala natin kaibigan, nawa ito yung ayaw natin mapunta sa impyerno. Tama po ba? Kaya sila, tulungan natin. Tulungan natin sila po. Dahil ito ang gusto ng Diyos at sana ito rin ang maging gusto ng puso natin. Kaya may gagawin tayo. Amin po ba? Kaya 2025, bawat persona na mananampalataya magnais na mag-akay. Kahit hindi 10, kahit hindi 9, kahit hindi 5. Sana kahit isa lang sa isang taon makapagdala ng kaluluwa sa Diyos. Ilang kayo dito? Santo nito na alam mo, ilagay 10. Yung 10, tigi isang kaluluwa bago mag-DN. Yung 2025, ilan na? 20 na. Di ba? Di 20 na. Ibig sabihin, plan of action. Kailangan yung plano, kaya ang Disciple of Christ Church sa Bicol pa, ito yung planong ilinalagay natin. Kaya bago mag-DN ang 2025, may tulad yung 2024, may plano tayong may pumasok na bautismo. O ilan ang pumasok ng bautismo? Sa Bicol, 3. Dito sa Rizal, yung bautismo, 9. 9 plus 3, pira? 13. Ay, 12. Tama. 12. 13. Kasi, 9. 12 lang. 3 lang. 3 sa Bicol, na bautismo sa tubig. O siyam dito. Ibig sabihin, hindi naging 0. Hindi, na-target natin, yung tinatarget natin, ang target sa natin, 25. Kasi kami yung mga pastor, di kasama si Pastor Rasol, sa bawat plano na ko namin mga pastor, sa 2025, sa buo itong church natin, 6 ang church natin dito, Rizal at saka sa Bicol. 6. Pagsama-samahin yan, okay? Pagsama-samahin yan, yung bawat church,
yung bawat church makapagdala ng pananampalataya at kasama sa bautismo. O di naka-trace tayo, hindi zero balance. Di ba? Di ang ganda. Di matagumpay. Pero paano nangyari? Ito dito tayo ngayon. Tanong, paano tayo makakaakay sa Diyos? Paano tayo makakadala sa Diyos na kaluluwa? Ayan. Ito yung pag-aaralan natin ngayon. Paano? Kasi dapat may plano, may aksyon. Hindi lang puro plano, walang aksyon. Okay po ba? Nagkakaintindihan tayo? Ito ang gustong ilinaw ng Diyos. Ipinalinaw sa akin ng Diyos, ipinagwa ko sa mga pastors, sa lahat ng aking kamanggagawa, at ito, kahit sa mga members na kasama na. Kung paano tayo harvest ng soul na para sa Diyos, madala po natin. Okay, paano? Ito, chapter 6, verse 39 muna. May 4 ako ditong ginawa, pero hindi lang 4 yan. Para sa ating pag-aaral, 4 muna ang kinut ko sa Bible. Lucas chapter 6 verse 39. Tingnan natin. 6:39. Una, para makaakay tayo, paano ang gagawin? Sino naman ang una? Lucas 6:39. Opo. Tinanong sila ni Jesus ng matilinghaga, "Maaari kayong mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon." No, parang patalinghaga. Pero madaling maintindihan ang patalinghagang ito o kaya talinghaga. Yung bulag daw, literal muna, parehas bulag yung tao. Tapos, aakayin yung bulag man, di, ano mangyari pag bulag? Di ba, di nakikita? Bulag sa mata yan, ha? Mata mo na. Siyempre, aakay ka, o di mo makita yung daan, ano mangyari kung, kuwan na yan, bangin? O yan, yan ang sinasabi ito, hulog. Mahulog sa bangin. Okay, paano tayo mag-akay? Kailangan hindi maging bulag. Di ba, no? Hindi maging bulag yung ating pananampalataya. Okay, di ba yung sa binasa 2 verse 4, yung 4, yung una, ibig ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas. Yung pangalawa, ito yon. At malaman ang katotohanan. Kaya hindi dapat bulag sa katotohanan. Maging bulag ka sa kamalian. Dalawa kasi pagkabulag sa mali, pagkabulag sa katotohanan. Kaya alamin natin ano yung katotohanan at ano yung kamalian. Sa Kristiyano, ang gusto ng Diyos, bulagin ka sa kasalanan. Kasi pag bulag ka, di mo makita. Di mo malinaw? Di pag bulag ka, di mo makita. Sige nga. Di mo makita yung. Kaya maraming mga taong pagbulag sa kasalanan, hindi nakagawa ng kasalanan. Pero, pag mulat tayo sa katotohanan, siyempre, mulat, nakikita, magagawa mo, puro katotohanan. Pero sa Kristiyanong, mulat 50-50 ang tawag, 50 sa kasalanan, 50 sa kwam, ibig sabihin, puro nakakakita, yan ang mahirap. Pinaghahati. Pero ang sabi ng Biblia, lahat na gusto mag-akay ng kaluluwa tungo sa Diyos, kailangan maging mulat ka sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Kung ating bubuksan ang katotohanan, walang ibang katotohanan dito, salita ng Diyos talaga. Pakambanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. 70-70 ng unang Juan lang. Pakambanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ngayon, para tayo po hindi maging bulag, alamin yung mga salita ni Kristo. Ito, kaya nagtuturo. Pag binasa mo naman ng John 8:32, malalaman mo ang katotohanan at palalayain ka ng katotohanan. Di ba po? Kapag malaman mo ang katotohanan, ikaw ilalaya ngayon sa kasalanan. Pinalaya ka ng salita ni Kristong katotohanan. Di malinaw po yan, ha? Ngayon, paano mag-akay sa tao tungo sa Diyos? Kailangan, ito po ang sabi ito, maging mulat sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Ang katotohanan, ang ibig ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas. Ang katotohanan, magkaroon tayong pagnanais sa puso. Ang kamalian, ayaw magligtas, ayaw mag-akay. Yun ang kamalian. Kaya kung ang Kristiyano, nasa katotohanan ka, may pagnanais ka, mag-akay.
Pero kung ikaw ay nasa kamalian, wala kang pagnanais na mag-akay. Kaya wala ka na sa Diyos kasi ang ibig ng Diyos, mag-akay. Ang ibig ng Diablo, huwag ka mag-akay. Kasi ang gusto ng Diablo, madala sa impyerno tulad niya. Mawasak. Ngayon, sino ang mulat doon at sino yung bulag? Yung Diablo. Binubulag yung mga Kristiyano kuno, kaya born again, na hindi nag-akay. Nag-akay ng kaluluwa. Sila yun. Kaya kung tayo po, mga born again, talagang to na Kristiyano, dapat hindi maalis sa puso at isip yung pagnanais na mag-akay ng kaluluwa tungo sa Diyos. Ikaw ngayon nasa katotohanan. Alam natin kung sino ang mulat sa katotohanan at kung sino ang bulag sa katotohanan. Di ba po? Sasabi na, ay ako born again din ako Kristiyano din ako. Yun. Pero walang pagnanais na mag-akay ng kaluluwa para maligtas sa impyerno. Naintindihan mo ba natin? Kaya paano tayo makapag-akay? Kailangan po, dito po ay magkaroon tayo ng pagkamulat. Ito na yon. Pagnanais muna. Okay po ba? Naintindihan natin? Ito muna, para makakay tayo, magkaroon muna tayong pagnanais. Desire. Sa puso ta. Kasi kung wala ka, wala. Kahit hirap, di ba, Bernasol, dito sa Santo Niño, napunta ka dito, wala kang kalabaw. No, wala ka nitong kalabaw, pero gusto mong makapagtanim. Dahil sa desideran mo, dahil gusto mo, talagang determinado ka, ang ginawa mo, kahit walang kalabaw, nakapag-araro ka, nakapagtanim. Di ba? Bakit? Nagnanais ka. Nagnanais ka na gumawa. Kaya ang taong gustong gumawa, may pagnanais, magagawa yan. Kaya hindi ka pwedeng makapag-akay ng kalo kung wala kang pagnanais talaga. Kahit kaharap mo na yan, di mo pwedeng madala yan. Sasabay ng kahit yan mayroon na yan kamuting kahoy, kahit gutom ka na, wala ka pang sasaingin kamuting kahoy. Bakit? Di mo ginawa. Wala kang pagnanais na mag-ukay. Ang gusto mo, nandiyan na lang. Kain na lang. Sabayan mo ng anong word? Bad na word. Ano yon? Yun. Wala, pag ang gusto ng Diyos, katamaran natin, wala kang magagawa. Mamamatay ka sa gutom. Totoo yan, ha? Pero kung nagnanais ka, kahit sobrang tigas yan, pirnuhin mo yung kaya baritahin mo yan. Nagnanais ka, gusto talagang madala yan sa bahay, para lutuin mo Di ba? Pag yung kamuting kahoy, di yan nalapit sa'yo. Tama ba? Totoo ba yan? Kamuting kahoy, lumapit ka na dito. Magsaing ka ng sarili mo at gutom na ako. Wala. Aksyonan mo para yung kagutuman mo masolusyonan. Ganun din dito. Gusto mo mag-akay ng kaluluwa. Pero di ka gumagawa. Wala rin yan. Diba? Di ba si Jesus Christ, ang ating Ama, gusto ang lahat ng tao maligtas? Anong hakbang ginawa ng ating Diyos Ama? Ibigay si Kristo. Sa pamamagitan ng Birhen Maria. May action ba? May gawa. Ipinanganak. Tapos para matubos, kailangan magdusa sa krus ng Kalbaryo, mamatay. 'Di ba? Para magkaroon buhay na walang hanggan, ang katagumpayan, kamatayan at muling pagkabuhay. Nagawa po ang lahat ng ito. 'Di ba po? Nangyari po ang lahat ng buhay. Hindi sinabi ng Diyos na salita lang na ay magkariligtas na kayo, inaksyon na ng Diyos. Kung ang Diyos gumawa nga, bakit tayo tatamad-tamad? Kung gusto natin magligtas ng kaluluwa, gawin natin yung pinapagawa ng Diyos. Tama po ba? Gano'n gawin natin pinapagawa dahil ang Diyos ginawa na niya yung para sa Kanya. Yung para sa Kanya ginawa niya Siya ang tagapagligtas. Yung part natin. Dito na tayo ang part natin. Kaya ito po ang sinasabi dito na maging bukas na yung ating isipan. Hindi maging bulag na sa mata sa katotohanan. Ang katotohanan talaga, pagnanais talaga. Ang kabulagan sa kamalian, yung wala kang pagnanais. Tandaan po ninyo, magkakaroon tayo nitong tagumpay kung mayroon tayong pagnanais talaga. Okay. Sa totoo lang sabi nga dyan ang ayaw daw, maraming, correct yan. Pero ang gusto, correct dyan. Mga kapatid, totoo yan. Kaya kung pagnanais, sigurado yan. Yan ang number 1. Okay. At susunod po yan, sabi dyan, sa 6:42. Diyan rin sa Lucas. Hanapin yung 42. Verse 42. Anong sabi diyan?
Oh, yan. Ano sabi niya sa susunod? Oh. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong wing. Ngayong hindi mo nakikita ang truso na sa iyong mata. Kapag kunwari, alisin mo muna ang truso sa iyong mata nang makakita kang mabuti, sa gayon maalis mo na ang wing ng iyong kapatid. Amen. Ano namang ibig sabihin? Di ba yung kapatid natin, kaibigan natin, magulang natin, manugang, etc., kung sino man yung kakilati nasa landas ng kamalian, gawa, nalilis ng kasalanan, nasa kamalian sila. Paano naman natin sila madadala sa katotohanan? Ang sabi dito, bago mo sila maakay sa tamang daan, tamang gawa, makita muna sa buhay mong pagbabago. Kasi paano mo maalis yung puwing, yung kasalanan ng kapwa mong gusto mong dalhin, na ikaw rin ganun din ang buhay mo. Di ba malinaw? O, halimbawa ganito, lasinggo. Kapatid, sa totoo lang, masama ang paglasing talaga. Nakakasira at saka hindi maganda talaga yan. Tapos ikaw rin ay lasinggo. Paano masasabi nun sa lasinggo? Di ba? Hindi mo madadala. Yung isa pa yung bulag din, akay sa bulag, parehas mahulog. Kaya hindi mo madadala. Ano pa? Gusto mong madala. Halimbawa, oy, kapatid, bawal yun magmura. Bawal yung magmura, bawal, grabe ka kung magmura ka. Di ba? Tapos, narinig ka rin nagmumura, paano mapagsasabihan yun? Kaya sabi doon, pag magdala ka, alisin mo muna yung puwing mo. Yung kamalian mo, maging example ka na wala sa'yo nakikita. Linisin mo na wala, may tuturo din sa'yo. Di ba malinaw? Yung nasabi dito, nasabi ng Biblia, na paano maalis ang puwing, yung kasalanan gusto mo silang mabago, madala sa Diyos. Na sa malang ang magdadala ay hindi pa nababago. Kaya kailangan magkaroon tayo ng magandang halimbawa sa mga taong gustong maligtas, gustong iligtas natin, gusto natin madala sa Panginoon. Di ba po? Kailan makita mo na sa atin kung ano yon. Tayo muna makita ang pagbabago. Amin po ba? Naintindihan natin. Yan po ang gusto ng Panginoon, na maging good example po tayo para madala natin yan. Mga kapatid, bawal ang pagsamba sa mga ribulto, Diyos-Diyusan, alisin ninyo yan. Tapos papunta sa bahay mo, mayroon ka pang mga Diyos-Diyusan. Napakarami mo. Ano ba? Kapatid, bawal talaga ang manigaryo, nakakasira talaga yan. Oo, bawal. Tapos, yun. Para yung magulang, oy, wala ka pang trabaho, nagbibisyo ka na. Dapat kailangan di ka magbisyo. Sabi nung anak, ikaw nga ni ngaya pa, ikaw nga ya pader, ikaw nga ni ngaya, tinan mo, grabe ang ambisyo mo. Paano ka makapangal sa anak mo na nakikita sa'yo, ginagawa mo? Hindi mo masasabihin yung mga anak mo. Hindi mo madadala sila sa tamang pag-ugali, tamang paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo madadala. Di ba? Ngayon, kailangan sa isang linggo, may isang araw magsimba man lang. Magsidalo man kayo sa church, tapos ikaw nga di nagsimba. Paano madadala yun? Paano madadala? Alisin mo muna yung pwedeng sabihin din sa iyo ang ngayang katahilan na sa mata mo di alis. Di ba? Napakalaki nga eh. Paano pagdadala? Kaya mali yung word na ako kahit di na magsimba, alam ko na ang tama. Paano yung pagsunod sa Biblia na huwag kalimutan ang pagdalo sa pagtitipon? Di mo sila madadala. Kailangan nasa katotohanan tayo. Amin po ba? Yan po. Kailangan magandang halimbawa makita sa atin. Okay, number 1 po yon. Paano tayo makakaakay ng kaluluwa tungo sa Diyos? Kailangan tayo maging mulat sa katotohanan at maging good example. Yan ang number 1. Good example na nagbago tayo, na bago ang buhay, at ito yung pagnanais ng puso natin. Number 2, 16 verse 15 ng Marcos 16, kapitulo 16, versikulo 15. Tingnan natin ang ikalawa na dapat natin isagawa. 16:15. Sino na una?
At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humayo sa buong mundo ay pangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Yan. O, sinabi ni Jesus sa mga unang apostol, wala pa tayo. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita. Yun sabi ni Jesus sa unang mga alagad at hindi lang ito sa unang alagad sa lahat ng mga mananampalataya. Na ang sabi dito ang pangalawa, mangaral tayo ng good news, mangaral tayo ng mabuting balita. Mangaral. Yan pang para po sila ay maakay natin. O ngayon, kung hindi tayo mangangaral, paano yun? Tulad yung may nakasama tayong yung nabautis, di ba yung kano? Sabi nga yan, ayaw daw man niya maging born again. Nagsabi yun, naaman tumanan nung bago pa siya dyan sa Antipolo, ayaw niya. Pero, na-invite ni Brother Lito na every Sunday, nag-church. Nag-church siya. Nakikinig siya ng salita ng Panginoon. Yung anak niya nakikinig. Yung ayaw niya yon, tumagal dahil sa pakikinig, sa pangangaral, nagkaroon siya ng pananampalataya kay Kristo. Nung magkaroon pa ng pananampalataya, bago mag-end ang December, itinapik ko talaga ang 1 month na baptism. Water baptism. Itinapik ko. Hanggang po na nagkaroon siyang pananampalataya at nakasama doon sa anak niya na nagpabautismo. Kaya yung ayaw noon, naging gusto. Saan yung nagmula? Sa pakikinig dahil may nangangaral. Kung walang mangangaral, walang mapapakinggan sila. Kaya tayo po kailangan magkaroon ng pangangaral sa mga taong nalilihis ng landas. Yung mga taong nasa kamalian ng ginagawa, abutin sila ng pangangaral ng mabuting balita. Kahit i-discourage tayo, ano yung discourage? Yung salita, ayaw ko sa born again, ayaw ko sumama dyan, ayaw ko dyan. Kahit ayaw nila, huwag kang mawala ng pag-asa na magnais na magligtas. Dahil meron tayong walang tiyaga at saka nag-discourage agad, discouragement. Yung tinatawag na, pag sabing ayaw ko na, titigilan na. Di ba paano? Pag sabing ayaw na, hindi ko na ayaw ko na rin, bahala kayo, break agad. Break agad. Ngayon, dahil tayo nagnanais, ayaw na ang tao ay mapahamak, patuloy pa rin ang panalangin sa lahat. Kaya ang prayer ko, sabi ko, isa-isa ko na yung mga pangalan. Yan ang prayer ni Pastor. Yun ang prayer ko po. Sabihin ko sa iyo. Ipipray ko na yung mga kapatid ko sa laman. Pinsan, lahat ng maalala ko yung pangalan. Iisa-isa ko yung sasambitin. Kaya matagal ang prayer ko. Pag wala akong maalala, sasabihin ko na, ipinapanalangin ko ang lahat ng tao na sila po'y iligtas mo, Panginoon, sa pamagitan ng aking pangangaral at aming pangangaral ng mga pastor. In Jesus' name, Amen. Di ba? O, ibig sabihin, hindi lang yung nais ko na ipanalangin yung natarget kong pangalan, yung kakilala ko. Kaya hindi ko bang kilala, pag sinabi ko, lahat ng tao, yun ang ibig ng Diyos. Ibig sabihin, yun ang ibig ko rin. Kasi kung hindi ko ibig, hindi ko mag-pray. Di ba? Kung ayaw mo, hindi mo pwedeng ipag-pray. Pero kung gusto mo, dapat ipag-pray mo. Ngayon, dahil gusto mo talagang ipag-pray, yung gusto mo, gagalaw ka. Kikilos ka. Bakit? Yan ang sinasabi mo eh. Yan ang sinasabi mo. Kaya ito po, kaya yung mga tao, kahit ayaw nila na maging born again, umasa pa rin ako darating ang panahon. Mamatay sila na hindi na born again, no problem. Basta yung nais ko, hindi nawawala. Kaya pinagsiran ko siya, nagpiloso po sa akin, namatay siya, hindi naniwala, wala akong kasalanan doon. Kasi nandoon pa rin yung pagnanais ko at pagnanais ng Diyos. Di ba? Kaya kung ang lahat ng tao, ang mga ayaw sumampalataya kay Kristo na pahamak, hindi kasalanan ni Kristo. Sapagkat si Kristo nagsabi, ang gusto niya, gusto lahat ng tao ay maligtas. At gusto rin ng mga pastor, sila ay maligtas. At gusto ng mga born again, silang lahat ay maligtas. Kasi yan ang panalangin. Hindi tayo sisisihin. Ang problema, kung ayaw natin. Sisihin tayo ng Panginoon. Kasi hindi naman ang gusto ko, yung gusto ko ay lahat ang tao ay maligtas. Ay paano Panginoon, ayaw naman nila, ay walang problema. Basta ikaw, yung pagnanais mo, patuloy pa rin. Di ba po? Ngayon ang dapat maging motibo. Motive ng ating puso, ng ating isip, na gusto talaga natin. Kaya sabi po dyan, may pangangaral dapat. Pangangaral. Yan. Ngayon, kung di mo kayang mangaral, kasi hindi naman tulad ko. Ay, pangatlo po yan ha. Yung pangalawa, mangaral. Ang pangatlo,
Kung hindi ka ngayon kayang mangaral, hindi tulad ko, anong gagawin mo? Wala kang part sa pag-akay? Mayroon. Ano po yon? Kapitulo 10:24 ng gawa. Mayroon po, kung hindi ka marunong mangaral. Ito yung parts natin, ninyo. Gawa, Kapitulo 10:24. Sa nauna naman po, 24. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Doon naghihintay sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. Yung word, sa last word, na kanyang, okay. Sino dito nangaral? Si Pedro. Hindi nangaral si Cornelio. Ano yung parte ni Cornelio para makapag-akay? Nag-anyaya. Yun ang gagawin mo lang, oh. Hindi mo kayang mangaral sa tao. Mag-akay ka lang. Mag-anyaya ka lang. Oh, ali kayo dito, ali kayo dito. Oh, ayan po ang sinasabi dito. Mag-anyaya o mag-invite para makinig ng salita ng Diyos. Mag-invite, wala kayong manggagawin. Di ba po? Mag-invite lang. Yung doon sa Tikling, may mga sugalan. Ang gagawin na yan, alika na dito, magsisimula na tayo. Akay sila. Di sama sila. Sugal sila. Di ba? Inaakay. Hindi makakaalam na meron nagsisimula na kung wala magsasabi. Di ba? Ganun din dito. Si Cornelio, inakay yung mga kaibigan, kakilala, lahat na inanyayahan para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Di ba? Di niyo kaya yung mangaral, pero baka kaya naman ang mag-anyaya o mag-invite. Tingnan po natin. Baka kaya. Okay, ito po ang pinakamaganda sa 2025. Bawat church ng Disciple Church Salbay ng 6 na church. Sa bawat church, maglagay tayo ang Diyos nawa. Ito ang prayer natin. Maglagay tayo kasi ang Diyos na naglalagay, pero gusto rin natin maglagay. Maglagay tayo ng Cornelius Ministry o kaya Cornelius kung babae. Cornelius Ministry o Cornelius Ministry. Ngayon, ano yung ministry ni Cornelio? Ni Cornelio, ang ministry niya, ang gawain niya, mag-invite, mag-akay. Sa bawat church, napakaganda kung mayroon diyang Cornelius Ministry. Dito sa Santo Niño Tanay, dito sa church, kung mayroong Cornelius dyan, ang ganda. Sa bawat church ng Disciple Christ Salbay, kung mayroong Cornelius Ministry o kaya Cornelius kung babae, maganda ang mangyayari. Bakit? Ito po. Kasi, sila ngayon ang mag-invite para sa Bible study sa kanilang home, sa kanilang bahay, sa kanilang house. Sila po talaga mag-invite po. At sila po ang magbubukas sa bahay. Kapatid, ate, kuya, kaibigan, ano kaya kung gusto mo? Magkaroon tayo dito ng Bible study. Di ba yung mission mo? Hindi ka mag-Bible study, ikaw lang mag-open. Gusto mo ba mag-Bible study tayo? O pag nagsabi siyang, sige, Bible study tayo. Di, mayroon ka ng gawain. Di, wala ka namang gawain na mangaral eh. Magbubukas ka lang, mag-invite ka. Di ba? Ang dali lang, mag-invite. Ang gawain mo, Cornelius Ministry. Iyan ang gawain ng Cornelio. At Cornelius, kung babae. Yun ang gawain mo. Mag-invite ka lang, magbubukas ka. Ngayon, kapag nakapagbukas ng bahay, sa bahay ni ganito, sa bahay ni Marta, ngayon, ang gagawin mo naman, pwede ka bang ma-invite, may Bible study tayo doon sa bahay ni Marta? Di aniyahan mo naman siya papunta doon sa bahay na mayroon Bible study. Yan ang gawain mo lang, magdadala ka. Estudyante man yan, kaibigan mo, kapitbahay mo, yun lang gagawin mo, mag-invite to. Bakit po? Kailangan kasi mayroon kang pagnanais sa puso, sa isipan. Ang layunin, magligtas ng kaluluwa sa impyerno, madala sa Diyos. Kaya ikaw nag-invite para sila madala sa Diyos. Mag-akay. Ikaw ngayon ang ginamit ng Diyos para magligtas ng kaluluwa. Di ba ang ganda? Nagamitin ka ng Diyos para magligtas ng kaluluwa. Ang ganda, no? Sino po ang ayaw ditong gamitin ng Diyos? Dapat gusto tayo. Magkaroon tayo ng pagnanais na gamitin ng Diyos para mag-akay.
dapat hindi tayo kontento na sa sarili. Mayroon kasi mga Kristiyano na, basta ako ligtas, bahala kayo sa buhay ninyo. Kontento na. Ako, hindi po kontento, ganun po dapat. Hindi, kailangan nag-grow. Nag-grow, ibig sabihin naglalago, talagang nag-improve po mga kapatid, yung ating pananampalataya. Yun po ang dapat ang gusto ng Panginoon. Kasi tingnan natin po mga kapatid, kung walang misyon, patay ang gawain ng Panginoon. Patay yung gusto ng Diyos. Hindi mangyayari yung gusto ng Panginoon. Okay, kaya po ba ninyo mag-invite? Yun lang po, magbukas. Sabihin lang natin. O yan, simple lang ho. Kapatid, gusto ba ninyo mag-Bible study? O yan, bukas. Ngayon, pangatlo po yun. Paano mag-akay ng kaluluwa? Yung pangatlo. Ngayon, yung tinatawag na pangatlo po, yung pag-invite ng kaluluwa o ng tao para sa gawain o magbukas. Yan po. Ang Peter Ministry, ano gawain ni Peter? Nandoon na sa bahay ni Cornelio, lahat ng mga tao. Anong ginawa naman? Yung ina niya ni Cornelio, si Pedro. Si Pedro na yun. Nangaral. Sino yun? Si pastor na yun. Kahit dito Santo ni Tanay, pag sinabi yung Bible study, sabi ni Pastor Redy, pupunta ko rito. Bakit? Ministry ko yan eh. Kung di ako makapunta, kaya nagtitraining tayo yung mga discipleship training, yung mga pastor, pastora na matraining, kasi kung wala ako, silang itinutos ko. O, hindi ako makapunta rito kung wala tayong mga manggagawa sa iniwan natin sa 6 na yan. Kami, ang katotohanan ng Disciple of Christ Church Salvay, kami lang ni kapatid Rasul, magsama-sama. Hindi kami lalawak ang mission kung walang naturuan ng mga manggagawa rin maiwanan. O kaya, mayroon tayong nag-harvest, nagtitraining ng mga manggagawa. Kasi kapag nakaroon naman, hindi na may lalagay, layo na naman tayo. Kasi ang target natin, magligtas ng kaluluwa. Magdala ng kaluluwa tungo sa Diyos. Di ba po? Ito ang mission po natin, 2025. Ito naman dapat gawin natin. Peter Ministry. Yung Peter. Siya mangaral. Sabi niyo, Pastor Redy, Pastor Rasul, Pastor June, kasi hindi pa ng pastor patungo to sa pagpapastor. Marami na kasi, nag-grab siya, may calling siya, baka harap na share sa share. Mga sign yan, share sa share. Di ba? Ngayon yun. Kasi mayroon tinatawag, ang fivefold talaga, mayroon apostol, mayroon tinatawag na propeta, evangelista, pastor at guro. Kung mayroon siya na tinatawag ang Cornelius Ministry, may ilagay ito sa missionary. Ang Cornelius Ministry. Walang ibang gagawin ng missionary, magparabukas siya. Ang evangelist naman, kung marunong ka mag-share. Kaya lang si Brother John, evangelist siya. Share ka, share. Na opinan niya. Pwede bang pasil ang bahay mo, mag-Bible study? Ngayon, oo. Itutos niya sa pastor. Kasi ang pastor, siya magpapakain ng salita ng Panginoon. Di ba ang pastor? Tupa, siya magpapakain. Ako, pastor, ako ang magtuturo sa kanila kung paano mabuhay ang spiritual konti hanggang lumago. Hanggang mabautismuhan sila. Sa akin yun. Ang kailangan, magawa yung una. Di ba? Magawa yung una. Pero kung ako lahat gagawa niyan, magagawa ko sa tulong ng Diyos, pero mahinang takbo. Mas maganda yung walis ting-ting na maraming bigkis, maraming madadala. Kaysa isang ting-ting, nagaganyan ka lang. Mahinang makadalang dumi. Diba? Kaya yung ating symbolical walis ting-ting, tayong lahat, mimro, makasali kayo lahat ng mimro, bigkisin natin yan. Sabihin ko sa inyo marami, mawawalis natin yung kamalian nila. Yung lihis ng landas, mawawalis natin yan. Patungo sa Diyos yan. Isa lang ang ating misyon, magligtas ng kaluluwa. Madala sa Diyos po. Intindihan po natin mga kapatid ko, yung may iisang layunin. Ikaw ang magbubukas, Cornelius Ministry. Iba ang magtatanim o evangelize. Pwede na taniman mo sa salita ng Diyos, tapos mabubuksan yan. Tapos iba ang magdidilig, yung pastor na yun magdidilig para lumago, didilig-diligan. Baka tuyo na naman, diligan mo na naman yon. Di ba? Alagaan yan, di ba? Pagdidilig, pag-alaga yan. Tapos, abang didiligan mo, may tumutubong damo, ahawan-hawanan mo yan. Gawain para ng pastor yan. Sige, hanggang dumating, yung sabi ng pang-apat, ang Diyos ang magpapalago. Ang gawain yan, hindi ang pagligtas na sa tao at pagpapalago, nasa Diyos yan. Nasa Diyos yan. Kaya ginagawa natin ang lahat niyan
si Lord na ang magpapalago. Makikita mo yan, oy, malago na, oy, tingnan natin dyan sa mga church natin, hindi marunong dati magtayo sa pulpito, nagtatayo na. Hindi marunong magbasa sa Bible, nagbabasa. Ibig sabihin, unti-unting lumalago. Si Jesus na nagpapalago na yan. Basta yung parts natin, ginagawa. Okay po ba? Nandiyan natin mga kapatid ko. Yan po, na may isang layunin, ang magmaligtas sila sa impyerno at maakay sila tungo sa Diyos. Yan ang pinakalayunin. Pangatlo po yon. Okay. Pang-apat. Sabi ko sa inyo, ang kinuha ko muna pinag-aralan, 4 muna, pero marami yan. Ito yon. Pang-apat. Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 3. Chapter 8 ng Lucas. Lucas 8, 1 verse 1 hanggang 3. Sige naman po. Pang-apat po dapat gagawin po natin. Lucas, sa Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 3. Lucas. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Sa paligid, nangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12, number 2. At ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at sa kanilang karamdaman. Si Maria na tinawag na Magdalena na may 7 demonyong pinalayas ni Jesus mula sa babaeng ito. Number 3. Si Juana na asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Sarili nilang salati ang kanilang ginagastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Okay, unahin natin ang verse 1. Okay, yung verse 1, tumutukoy dito yung mission ni Kristo Jesus ng ating Panginoon. Ang mission, mangaral. Mangaral, sige, pangangaral po. Ayun, sa kanilang pangangaral po, kasama ni Jesus ang 12 mga alagad. May mga kasama. Siyempre, si Jesus Christ, pati mga alagad, kailangan nila pagkain. Di ba? Pangailangan kailangan yan. Kaya ang verse 3, ang sabi dito pang-4, financial support. Para makakakay ng kaluluwa, kailangan mayroon tinatawag na financial support. Ang mga anak natin, nakapag-aral ba sila na walang financial na sinusupport natin, mga magulang? Hindi pwede. Para makatapos sa pag-aaral, makuha na yung course na gusto nila, makatapos sila, suportahan ng magulang sa financial. Nasa mga anak ang pag-aaral, sa magulang ang suporta. Nakita ninyo, malinaw po ang sabi ng Biblia. Kaya sa ika-4 na topic natin para makaakay ng kaluluwa tungo sa Diyos, may financial support. Saan galing yung mga pangailangan ni Jesus Christ at mga alagad? Saan galing? Personal ito na mga babaeng pinagaling. Mga babaeng pinagaling ng mga demonyo, pinalaya sila, ito yung mga taong binago. Di ba binago? Binago mga tao sa salitang born again na. Kaya ang magsusupport sa mission ni Jesus Christ, ang mga born again na mga binago. Huwag kang aasa sa hindi mga binago. Kaya ang suporta sa mission, tayo po yun ng mga born again. Ang financial support. Okay po ba? Kaya ang tao na Kristiyano, ang born again, nagbibigay ng pinansyal, sumusuporta sa gawain. Kaya ang tao na hindi nagbibigay pinansyal sa church, pinipigil ang misyon ni Kristo Jesus na humayo. Pinipigil. Kaya suportahan natin, sabi ko nga sa mga members, sa lahat ng mga Kristiyano, suportahan natin ang misyon ng Panginoon na magligtas ng mga tao sa impyerno. Magligtas yung mga taong mapapahamak po mga kapatid ko. Ngayon, ito po. Pag sinabing personal, ito po tinatawag na sa panahon na yon, walang offering, walang tithes, walang donation. Ang sabi nito, mula sa kanilang tinatangkilik o ari-arian. Sinusuporta. Pero ngayon ay hindi ang ating ginagawa. Ang ginagawa natin, ang financial support, mula sa tithes, offering, at donasyon. Kaya ang ating church, mayroon tithes, mayroon offerings, mayroon pong donasyon. At tulad natin sa Antipolo. Sa Antipolo, mayroon tinatawag ng pledge of donasyon.
Ang donasyon na yon, iba yung box na lalagyan. Nabalitaan natin yung kapatid natin o kapwa na hirap, ikahos talagang walang-wala. Kinukuha namin yan doon sa pundo. Doon sa donasyon, itinutulong natin pambili nilang bigas. O kung may sakit, kaya talagang bibigyan natin yung walang-wala. Yun ang ginagawa namin sa Antipulo. Ibibigay. Ngayon, 2024, yun ang nangyari. Ang ginagawa natin. Mayroon tinatawag kong pang-community. Kahit hindi ang kapatid natin, miyembro, pag nangailangan ng pangailangan, may binibigyan tayo. O, doon, kaya yung atin doon sa mayroon mga pinag-releasean tayo doon. Mga wala. Kung gumagawa tayo sa iba na hindi miyembro, lalo na yung mga members na nangailangan talagang walang-wala talaga. Nasa bingi talaga na kahirapan talaga. Tutulungan. Lalo kung may sakit, natulungan natin dito yung sakit na wala pang hanap buhay, yun ang tinulungan natin. Pero yung hirap, tulad ng yun, lahat tayo ay hindi naman mayaman. May pangailangan, pero kayang maghanap buhay. Ang pinupukasan natin, yung hindi makapaghanap buhay, yung inahanap natin. Yung donation or pledge, yun ang ating itinutulong. Contribution ng ating church. Yun po ang sinasabi dito. Yan. Kaya yung tithes naman at offering, pag pinagsama to, halimbawa ako sa church ko, dami, sa Antipolo, 50%. Ang 50% na yan, pag tapos ng buwan, ibinibigay sa akin para sa aking pagmimisyon. Hindi pwede akong tumanggap na wala akong misyon. Alam mo, punta ko ng Bicol, punta ako doon, saan ako kukuha? Hindi doon sa tithes and offering, kasi nagmimisyon ako. Hindi po ako hindi pwede akong kumuha ng financial sa church, hindi ako nagbimisyon. Kasi ang sa Diyos, gamitin para sa Diyos. Hindi pang personal ko na kalayawan, hindi. Ginagamit yan para sa Diyos din. Kaya para sa Panginoon yan. Yan sabi po rito, na malinaw po yan. Kaya yung napundo, yung 50% na kahati, yung matira, yun naman ang para church building. Church building, ibig sabihin, ipapaayos naman kung ano ang dapat bilhin. Tulad din sa amin, instrumento, tulad doon sa Bicol, ang kanilang buildings na pinaayos. Kaya, lahat ng ito, lahat ng pinansyal ay nakakuha doon sa gawain ng ating Panginoong Diyos Ama. Entiendo ba niyo mga kapatid? Kaya po, ang pag-akay ng kaluluwa, tungo sa Diyos, pang-apat, may financial support. Kailangan po yan. Kailangan po maging maayos ang financial support kasi itong ginagamit po sa mission. Kaya magbigay po tayo. Hindi naman mahirap, hindi ka naman pwede magbigay kung wala eh. Magbibigay ka kung mayroon ka eh. Di ba? Okay, pag binigay na natin, hindi na yan iyo. Alam ako, pastor ako, pero nagbibigay ako ng tithes. Ulog ko yan, no? Inulog ko yan. Pero pag binigay ko yan, hindi na akin yan. Hindi na akin yan. Hindi ko pwedeng gawin yung sarili ko. Dadaan yan dun sa secretary, sa treasurer, sila na magpapaikot ano pang dapat nating gawin. Kaya nagbi-meeting ito ang gagawin. O di maganda. Kaya hindi lang nakasama si Kapatid Rasol, nagkaroon tayo ng whole year meeting sa Bicol. Doon. Nag-report lahat ng mga pastors natin. Lahat sila. At pinag-contribute nila ang lahat nilang nagagawa. Spiritual, magkano ba yung financial? Ilan bang kaluluwa naligtas? Ilan bang makadagdag? Ano ba yung mga programa ninyo? At ano nakagastuhan? Yun po ang ginagawa. Yan ang tinatawag na mission ng Disciple of Christ Church Albay. Yun po. Kaya ito yung gagawin natin sa bawat church. Ito ang mission. Ano ang mission natin? Mag-akay ng kaluluwa tungo sa Diyos. Magligtas ng kaluluwa. Yan ang ibig ng Diyos at ito sana ang ibig natin din na gawin. Okay po ba? Kaya salamat sa Panginoon sa oras pong ito na ibagi ko sa inyo ang plano umaksyon natin sa 2025. Ito ang masabi ko sa inyo, pass in pass. Kung ano yung masamang nakaraan sa 2024, kalimutan at baguhin. Kung ano man mga bagay na yan na hindi magandang takbo, baguhin sa tamang takbo. Tama po ba? Yan announce ko lagi sa aking mga pastor, sa aking mga kamanggagawa, sa bawat church. Kalimutan ang lahat ng bagay. Kalimutan at wag babalikan. Mayroon i-maintain na dapat ipagpatuloy, mayroon dapat baguhin na dapat baguhin. Okay po ba?
Konklusyon po, magtatapos na ako. Balikan po natin ang konklusyon natin. Sa pinag-aralan po natin, para mag-akay ng kaluluwa tungo sa Diyos po, ang number 1, may bagong buhay o maging good example tayo at magkaroon ng pagnanais na mag-akay ng kaluluwa. Number 1 po. Number 2, mangaral ng mabuting balita. O para naman dun sa may mga gift na mangaral. Kung wala kang gift sa mangaral, ang pangatlo, mag-anyaya o mag-invite ka ng tao para makapagbukas ng home Bible study. At bala na ang Peter Ministry, ang mga mangangaral sa pangalawa. At ang pang-apat, financial support. Kailangan natin ang financial support. Gawin po natin ito sa 2025 at naniniwala po ko na may magandang mangyayari sa church natin, sa buhay natin, at sa pamilya natin, at tayo pagpapalain ng Panginoong Diyos Ama. Tayo po tayong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. At bago ako mag-pray, awitin natin mga kapatid ng awit sa Ang Diyos Mabuti. Okay, Nick? Ang Diyos ay mabuti. Yes. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Mabuti ang Diyos. Mula noon hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon, nagpapatawad, nagmamahal, tagapagligtas ng lahat. Ang Diyos mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Kahit hindi tayo naging mabuti, ang kabutihan ng Diyos hindi naapektuhan. Kahit hindi tayo tapat, ang katapat ng Diyos ay laging nandyan, laging tapat pa rin. Naghihintay lang ang Diyos sa atin na maging tapat tayo sa Kanya. Naghihintay ang Diyos na tayo magbalik loob sa Kanya at gawin natin ang Kanyang banal na kalooban. Ang Diyos andang tumulong sa gusto naman ng mga taong tulungan. Pero kung ayaw natin, wala magagawa ang Diyos. Kung ang gusto ng Diyos magligtas, ayaw naman natin, wala magagawa. Kaya mga kapatid, nawa ang kalooban ng Diyos ang siyang masunod natin habang tayo nabubuhay, habang tayo naghihintay ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon Kristo. Ibigay natin sa Diyos ang ating panalangin. Bawat isa sa ipikit ninyo ang inyong mata. Mag-pray kayo personal sa Diyos kung ano ang ibig ninyo at ibig ng Diyos at pangyari ng Diyos. Sige po. Yes, Lord. Ibig ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas at malaman nila ang katotohanan. Panginoong Hesus, na nawa, ito rin ang ibig namin, ang aming mga mahal sa buhay, kapatid, kapwa lahat, kaibigan, kakilala. Ibig namin na maligtas din sila, Panginoon. Yan po ang ibig mo. Kaya pinapanalangin namin sila, niligtas mo, Panginoon. Ipinapanalangin namin ang lahat ng tao na maligtas, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, ang lahat ng kaloob mo sa amin. Magawa po namin ang parts po namin, Panginoon. Ang regalo, ang lahat ng kakayahan namin. Gamitin mo kami, Panginoon, para magkapagdala ng tao tungo sa iyo, Panginoong Diyos Ama. Tulungan mo po si Kapatid Rasol. Salamat po kay Sister Pilia. Salamat po
kay Romnick, at kay brother sister, sa bawat isa, kay Brother John, sila lahat ang narito sa loob ng church. O Lord, gamitin mo po, kahit sa mga bata, kabataan na narito, Lord God, gamitin mo sila na makapag-akay ng kaluluwa tungo sa Diyos at upang maligtas sila, Panginoon, sa impyerno. Lord, salamat po. Dalangin ko po, ang aking pinangaral, itanim mo sa isip nawa at iukit sa puso na huwag itong makalimutan. At sa buong isang taon ng 2025, magawa po namin ang lahat na nais mo. Sa 2025, may mga ililigtas kang kaluluwa naman at papasok sa water baptism at sila'y magbabagong buhay. Ang lahat ng maakay namin tungo sa Diyos, sila'y magbabagong buhay. Tatalikuran nila ang lahat ng kasalanan. Sa lahat ng landas na lilihis, sila'y madadala po namin sa tamang landas ng katotohanan. Kaya tulungan mo kami, maakay po sila sa tamang landas, Panginoon. Hindi sila manatili sa lihis ng landas, kundi maakay po namin sila sa tamang landas, Panginoon. Kaya gamitin mo na kami sa taong ito, sa oras pong ito, Ama, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming tahanan, sa lahat ng kaibigan, sa kapitbahay. Gamitin mo kami makapag-akay ng kaluluwa tungo sa Diyos. Salamat po. Ito po ang aking hiling, panalangin namin lahat sa pangalan ni Jesucristo. Ang natin magsabing, Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Okay, God bless. Okay. O yan, Panginoon, sino po ba ang napusog? Hallelujah. Salamat po sa bawat isa. So, siguro mga kapatid, so napakalinaw po sa